Inday Sara, ilang anak pa ba namin ang mamamatay dahil sa mga teroristang NPA? Marami pang Sergeant Remeliano at First Lieutenant Relota ang magbubuwis ng buhay kung ipagsasawalang bahala natin ang traidor, mapanlinlang at marahas na kalabang CPP, NPA at NDFP. Maraming kabataan din ang hindi makakapagtapos ng pag-aaral kung hahayaan natin silang mabiktima ng mga grupong ito upang gawing armadong terorista. Mga kababayan, gusto kong malaman ninyo na ang tanging layunin ng CPP, NPA at NDFP ay sirain ang pundasyon ng ating demokrasya, pabagsakin ang mga institusyon ng pamahalaan at kaladkarin tayo sa kahirapan, kaguluhan at kawalan ng hustisya. Naalala nyo ba noong 2016, may malaking sumabog na bomba dyan sa Rojas Boulevard kung saan nasaan yung night market? Yes, yes. O, di ba? Tapos, noong 2017, sumalakay ng mga NPA at talagang nag-occupy ng isang lugar dyan sa Davao City mismo. At yung buong Davao Region, dyan po pinakamalakas ang mga teroristang CPP-NPA. So, saan gagamitin ang confidential fund? Siyempre, una-una, hindi lang pagkalap ng impormasyon kung nasa ng mga kalaban, kung hindi para itaas ang antas sa kabuhayan doon sa mga barangay na pinapasok ng mga terorista. Dahil siyempre po alam natin na ang paglaban pa rin dyan sa mga teroristang yan ay nakasalalay doon sa pagpapataas ng antas sa kabuhayan doon sa mga kanilang maloloko sa kanilang mga propaganda. O, di ba ngayon ang Davao commemorating its first year as insurgency-free? Saan ginamit ang confidential fund ni Inday Sara nung siya'y mayor? Para tugisin ang mga teroristang CPP-NPA. At sa tingin ko, kung nagawa niya yan sa Davao na insurgency-free, samantalang nasa gitna siya ng mga lugar na alam nating hotbed ng terorismo, dapat magawa rin niya yan sa buong mundo bilang isang vice-presidente. Ako mga partners, nagtataka ako bakit nagpa-pressure si Speaker Martin Romualdez at si Chairman Zaldico sa mga sympathizers ng mga terorismong mga grupo? Alam mo, nung panahon namin, yung 17th Congress, na hindi kasama yan sa minority. Bakit? Pag sinama mo yan sa minority, binibigay mo sila ng limelight at yan nga ang nangyari. Bakit? Sa budget hearing, tradition sa House na ang majority hindi dapat nagtatanong kasi budget mo yan ba't mo tatanungin? So nakapagtatanong lang, minority, yun. Kita mo, nag-circus ang mga sympathizers ng mga teroristang CPP-NPA. Bakit natin pinayaan yan in the first place? Bakit sila nakapasok sa minority? Kaya nga po ako nagtataka Akala ko tapos na yung tabaluslos. Hindi naman natin matatanggal yan kay Speaker kung masama ang loob niya dyan. Pero alam mo, yung mga aliado ng UNITEAM, dapat ginagawa ang lahat para palakasin ang samahan ng UNITEAM. Ano ba naman kayo? Wala pang 2 taon ang ating administrasyon, nagsisiraan na tayo. Bakit natin kakampihan yung kalaban ng gobyerno kaysa doon sa kalaban natin, nakakampi natin sa UNITEAM? Ako nga kung magagawa ni Inday Sara yung nangyari sa Davao na walang insurgency sa pamamagitan ng pagtaas ng kabuhayan, yun sa, sa Pakibato, tawag doon? Pakibato ba yun? Pakibato. Pakibato. Na ngayon po nag-e-export ng kakao, na dati-dati hotbed ng insurgency. At saka yung localized peace talks na ginawa ni Inday Sara sa Davao. At dyan po ang pinagasusan ng confidential fund. Siyempre may gastos naman po yung mga localized peace talks na yan, na hindi nakalagay sa line item. Kung magagawa niya yun sa buong Pilipinas, bakit hindi? Alam mo, sa totoo lang, pinuruhan siya kasi siya talaga yung patunay na kaya nating masupil ang mga teroristang CPP-NPA. At yung kanyang 650 confidential fund, yan ay siguradong gagamitin laban sa mga teroristang CPP-NPA. Ang nakapagtataka, bakit ang liderato ng Kamara sumunod naman doon sa mga kalaban ng gobyerno at binaliwala yung kaalyado ng administrasyon sa UNITEAM. Wag po sana natin sirain ganitong kaaga. Alam mo, sige, mag-ambisyon tayong lahat. Nasa atin po talaga yan. At talaga namang lahat ng politiko nais talagang tumaas pa. Pero wag naman pong ganitong kaaga. Bakit? Dahil importante nga po yung ating pagkakaisa para makamit natin yung ating mga pangako. Sa ngayon nga, sablay tayo sa pangako. Sa totoo lang. Nasa ng 20 pesos na bigas. Tapos sisirain mo pa yung alyansa ng UNITEAM. Hindi natin makakamit talaga yun. Imbis na kapit-bisig tayo para makamit pa rin natin yung 20 pesos. At ako'y naniniwala na kaya po yan sa paggamit ng binhi na hybrid
O at saka sa pagpadami ng mga patubig na proyekto ng NIA, no? So yan po dapat ang gawin natin, palakasin at huwag paghiwalayin. Pero sa mga nangyayari pong ito, bakit? Sa tingin niyo ba matutuwa ang Vice President? Bagamat ang sabi ni Vice President, trabaho yun ng Kongreso, in the first place, ang trabaho ng Kongreso, huwag dapat bawas, huwag dapat dagdagan. Pwede nga sila magtanggal, pero pag tinanggal mo yun, how would you feel kung ikaw yung occupant na opisina? Tahimik lang yan si Inday Sara. Pero lahat yung mga paggagamitan niya para sa matigil na nga itong mga gawain ng mga terorista, paano na ngayon siya? Di ba? At saka kung sincero kayo, na ayaw nyo lang naman talagang puruhan si BP Sara, bakit si BP lang ang pinagdiskitahan? Yes. Di ba mas malaking confidential fund ang presidente? O sabihin nyo nga, bakit si BP lang ang pinuruhan nyo? Kung hindi talaga politika lang ito, di ba? Wag naman po ganyan dahil napakaaga pa po. Ang dami pa natin mga pangako hindi nabibigay sa taong bayan. Unless, sa tingin nyo, baliwala na yung mga pangakong yun. Ako hindi po. Ako umakit naman sa entablado ni PBBM dahil naniniwala ako sa pagkakaisa, pwede magkaroon ng katuparan lahat ng pangako natin. At simulan natin yan doon sa bigas na pinangako na ating presidente. Hindi po natin makakamit yan kung tayo po ay utak. Ano ba tawag doon? Utak... crab mentality. Anong tawag crab? Talangka. Yan po nangyayari sa atin ngayon, tingin ko. Pero dito sa galawan ng makakaliwang grupo attorney, halatang halata na hindi na, kumbaga, pinupuruhan lang talaga nila. Gusto lang talaga nilang siraan ang magandang imahe ng pangalawang Pangulo. Kumbaga, dapat pa ba nating paniwalaan sa lahat ng ating mga kababayan? Alam naman natin kung anong background ng mga ito. Yun nga, hindi ko maintindihan. Bakit pinakinggan sila ng kamera? Ano ba naman yan? Hindi nyo ba alam na talagang matagal nilang linilinglan ng lipunan ang sambayan ng Pilipino? Yun lang paggamit ng dahas para magkaroon ng pagbabago. Bakit natin sila ngayon bibigyan ng suporta? Ang number one kalaban kasi nila sa counterinsurgency, si VP Sara. Kung hindi nga nag-iingay si VP Sara, laban dyan sa mga yan, sino mag-iingay? Ang presidente, tahimik naman. Binigay na niya yan kay VP Sara nung tinalaga niya na co-chair ng NTF-ELCAC, si VP Sara. Dapat yan, pinuprotektahan natin yung nakakabawas ng impluwensya ng mga terorista sa ating bayan. Ayan, pinakinggan natin ang mga sympathizers ng mga terorista. Ayan, ano mangyayari? Mapipilay tayo. Malaking mawawala dahil talagang tinitingalan naman ng mga Pilipino si VP Sara pagdating sa counterinsurgency kasi napatunayan nga sa Davao na po pwedeng gawin yan. At ang importante dyan, hindi lang yung pagbibigay ng kabuhayan, kung hindi yung localized peace talks na dyan po talaga nagsimula sa syudad ng Davao. So yung mga lugar na meron pa ngayong labanan, dapat i-adapt yung model na ginawa ni Inday Sara sa Davao City. Ngayon, paano na yan? Tinanggal na lahat. Pero sa tingin mo, attorney, dito sa pagtira nila sa confidential funds ng Vice Presidente, ay mapapabagsak nila ang pangalawang Pangulo, considering na nakikita natin yung mga resulta, accomplishment ng pangalawang Pangulo sa kanyang mismong syudad at lalo na itong vocal mismo siya sa paglaban sa insurhensya. Well, you cannot put down a good man. Yan po ang kasabihan. No? At alam naman ng taong bayan na nung linabas nila yung confidential funds sa Davao, di mabuti dahil Davao City at least attest na gumagana yung paggamit ng confidential funds laban dyan sa salot ng lipunan ng mga teroristang CPP-NPA. Di ba po? Di ngayon, makukumpira. Sana kung nagawa niya yan sa Davao, magagawa din yan sa buong bayan. Bakit hindi natin hayaan na pagpatuloy ni BP Sara yan? Alam mo, crucial yung confidential fund din sa DepEd dahil yan ang pilit na pinapasok. Kita nyo nga, yung kanilang legal front sa ngalan ng mga teacher. Pero naniniwala ba kayo na yung mga yan ay hindi nag-iendurso ng paggamit ng dahas para magkaroon ng pagbabago? Nako, please lang. Hindi po tayo pinanganak kahapon. No? Nagpapanggap lang sila para manlinlang. Kaya dapat tayo maging mas mapanuri. At akin ay appeal, no? Sana naman sa Senado, wag magpadala sa ginawa ng Kamara. Yan po talaga ay politika, plain and simple. Kinakailangan tignan yung polisiya. Tama ba ang ginagawa ni Inday Sara sa pagtutugis ng mga terorista? At kung kayo tama, suportahan natin siya. Pero attorney, nakikita na ng taong bayan kung sino si VP Sara.
na talagang may malaking pag-ibig sa ating bansa, lalo na itong paglaban nga sa insurhensya dahil ayaw niya na ma-impluensyahan, ma-recruit itong mga kabataan, no, dito nga sa CPP-NPA. At alam mo yung 150 million na yun sa DepEd, napakaliit na bagay yun. Kung ang isa man lang estudyante ay hindi mabibrainwash ng mga teroristang CPP-NPA. Walang halaga po yung isang kabataan na hindi maliligaw ang landas dahil sa mga kasinungalingan ng CPP-NPA. At talaga namang lihitimo yan dahil alam natin na ang educational system, yan ang ginamit ng Amerikana para tayo sakupin, yan din ang ginagamit ng kaliwa para linlangin ang kabataan dahil kinakailangan nila ng mga mandirigma. Sino ba yung mga kabataan na gumagamit ng dahas laban para patayin ng kapwa Pilipino? Kundi mga kabataan na sinimulan nila nung bata pa, nung high school. Ako, na-recruit ako nung high school eh. Yan ang kanilang taktika talaga. Alam mo ba, meron silang talaga mga full-time workers. Nagpapanggap ng mga teachers, nagpapanggap na guidance counselor, PE teacher. Pero sila yung mga tinitignan, yung mga background ng mga bata, yung mga medyo... Ako, siguro ako na single out ako dahil anak ako ng OFW. Alam nila, nagre-rebelde yan dahil anak ng OFW, dahil nawala ang nanay. Yun, tinatarget nila. Magaling din sila mag-prospect kung sino yung dapat targetin eh. At ang pinaka-susceptible dyan, napakadami ng mga kabataan. Yung mga anak OFW na hindi maintindihan bakit wala silang isa o dalawang magulang sa kanilang piling na kinakailangan magtrabaho para sila ay itaguyod ang kanilang araw-araw na buhay, no? So napakagaling nila mag-target. Bakit? Hindi ba po pwede gamitan ng confidential fund yan? Para malaman kung sino yan at maburay ang mga yan. Dahil pinangangalagaan natin ang kinabukasan ng mga kabataan. Yan po ang tanong ko, bakit natin aalisin? Yan naman po ang pinagagamitan. Kung nakikita nga ng iba, attorney, parang kulang pa nga yung pondo na yan para talaga tuluyang mapuksa itong ginagawang pang-recruit ng CPP-NPA sa mga kabataan. Kulang nga kasi tutustusan naman ang pondo galing sa Office of the President. Kaya nga maganda sana yung kanilang relasyon ng presidente. Sila ay kumbaga synergize. Merong synergy, no? Merong complementary function yung dalawa. Dahil, syempre, kinikilala naman natin na ang Education Secretary ay civilian. So, 150 million in confidential fund. Pero alam natin, meron namang more or less 10 billion kasi ang presidente para i-augment yan. Diba? So, yun lang po, no? Wag po sana tayo magpadala dyan sa mga kilalang mga kalaban ng gobyerno. Please lang. Huwag nating haluan ng politika dahil baka mamaya yung pamumulitika natin, napalalakas natin yung kalaban ng gobyerno. Miski dapat sila ipulbus na ngayon, baka lalong lumakas pa dahil mawawala yung number 1 na balakid sa kanilang mga misyon. Minsan lang na tanong yan, attorney, na question yung mula sa pondo ng Office of the President inilaan sa opisina ng pangalawang Pangulo, yung para nga sa confidential fund. So paglilinaw natin, walang labag doon, walang nilabag ang opisina ng Pangulo sa paglalaan ng pondo para sa pangalawang Pangulo. Wala po. Dahil yan po yung desisyon na doon sa kaso ni Greco Bellica nung kanya kinuwestiyon ang DAP nung panahon ni Presidente Noynoy Aquino at ako tumayong abogado ni Greco Bellica at ako na nagsasabi na sinabi ng Korte Suprema basta kaparehong sangay ng gobyerno na galing po sa hindi nagastos na pondo ay po pwede po talagang gawin yan. Ito nga mas mabuti pa dahil ito po ay line item ng Presidente for good governance na ibinigay mismo sa Vice President. Contingency fund. Ano ba ibig sabihin ng contingency? Para sa mga gastusin na hindi natin inaasahan. At ito nga po ang naging dahilan. Kaya binigyan ng 125 kung di po ako nagkakamali yung Office of the Vice President noong unang 6 na buwan. At Disyembre na po yan. May nagsasabi, bakit nagastos ng 11 days or 19 days? Siyempre kasi pag hindi nagastos ng Disyembre, may babalik yan sa national coffers. Ay dapat gastusin talaga. Yan po ay tinatawag na very good absorptive capacity. Hindi po yan dapat kinagagalit, no? Yan po ay pera ng taong bayan na dapat gastusin na magkaroon ng multiplier effect at yan naman po ang ginawa ni VP Sara.